Isang magandang hapon po muli sa ating lahat at welcome po sa ating huling vesper service sa taong ito. Ngayon po, ang hapong ito, ang ating pong magiging sermon ay galing sa sermon ni Reverend William Bislom. Siya po yung Pastor Emeritus ng Emmanuel Canadian Reformed Church sa Edmonton, Alberta. Yung sermon po na ito ay kanyang pinamagatang, "The Lord teaches us to trust in Him in the midst of a world full of temptations." Ito po ay kanyang originally na-preach noong August 24, 2008, so all more than 17 years ago, sa Emmanuel Canadian Reformed Church sa Edmonton, Alberta. At bago po tayo magsimula sa isang panalangin. Aming Panginoon, sa hapon pong ito, dinadalangin po namin na pagpalain niyo po ang mga salitang aming maririnig sa aming sermon delivery. Huwag niyo pong hayaan na malaman lamang namin ito sa aming mga kaisipan. Bagkus ay buksan niyo po ang aming mga mata at bigyan niyo po kami ng mga taenga na nakaririnig upang ito ay maunawaan, panampalatayanan at may pamuhay. Bigyan niyo rin po ako, ang inyong lingkod, ng lakas, talino at karunungan na aking kailangan upang maibahagi ang sermon delivery na ito ng may takot, pagpapakumbaba sa inyong pangalan. Binibigay sa inyo ang pagsamba at kaluwalhatian na nararapat sa inyo. Sa inyo po ang lahat ng karangalan, kaluwalhatian, papuri at pagsamba. Amen. Mga minamahal sa Panginoong Hesus, nitong nakaraan ay katatapos lamang po ng SEA Games. Kung familiar kayo, kung medyo athletic kayo, familiar kayo sa SEA Games, di ba? So, ang compose nito is yung mga Southeast Asian na mga bansa. And then, next level nun, malamang sa hindi, Asian Games. Then, yung para sa mga athletes, yung kanilang dream is yung Olympics, yung pinakamataas. So, yung sa SEA Games, majority, if not lahat ng mga nakaatleta doon, yun yung goal nila, yung makasali sa Olympics. They're using SEA Games as a stepping stone to show kung kaya na ba nilang makipag-compete sa Olympics basically. Dahil sa Olympics, ano ba yung goal nila? 'Di ba? Sa Olympics kasi doon natin makikita lahat ng best athletes sa buong mundo. No, hindi pwede doon yung kumbaga kung nagba-basketball ka man, kaya mong mag-shoot doon sa pinakamalapit na pwesto sa ring, kala mo pwede ka nang sumali kagad sa Olympics. Hindi po siya ganun. Sa Olympics, doon nagtitipon-tipon best of the best ng lahat ng athletes sa buong mundo. Bawat bansa, kung mayroong mag-qualify sa kanila, pwede silang lumaban doon sa Olympics. At yung mga atletang to, kailangan ting malaman na bago sila makasama sa Olympics, they have to overcome great odds. Hindi madali sumali sa Olympics kung di po natin alam. Meron silang mga great sacrifices na kailangan nilang gawin at ginagawa. At on their way on becoming the top athlete, perhaps ng kanilang bansa para makapag-compete sa Olympics, kailangan nilang i-withstand ang napakaraming temptations o mga tukso. Hindi sila maaring mamuhay sa paraan kung paano namumuhay yung kanilang mga peers o yung kanilang mga kilala. Kaya habang ang kanilang mga pamilya at mga kaibigan ay maaring mag-enjoy ng times of leisure, kumain ng marami, medyo kakatapos lang natin, may paparating na naman, sana hindi pa po kayo nakakain ng spaghetti salad kung tawagin ng iba. No? Pero yun, habang yung karamihan malamang sa hindi ay may mga ganong situation, lalo na ngayon, parating ang medianoche na naman, yung mga nag-go na sumama sa Olympics, hindi nila magagawa yun. Hindi sila pwedeng basta-basta na lang kumain ng kung ano lang gusto nilang kainin. Yung mga kanilang mga kakilala naman, meron silang pwede silang maaring mag-pursue ng mga careers na gusto nila. Diba? At magkaroon ng maayos na kabuhayan. Samantalang yung mga nag-aasam na maging part ng Olympics, most probably than not, kailangan nila munang set aside kung ano man yung career na meron sila. Secular career kung tawagin man natin. Kung doktor sila, mahirapan silang pagsabayin yung pagiging doktor nila at yung pagiging atleta. So kailangan nilang i-set aside yun, yung pagiging doktor, para makapag-focus, para makapag-compete in the highest level sa Olympics. Marami sa kanila kailangang ipagpaliban yung mga bagay na to. Yung magkaroon ng leisure kasama ng family nila, makapag-pursue ng career.
Tanging ang mga elite Olympians lamang yung nakikinabang financially mula sa kanilang athletics, di ba? Parang sa Pilipinas medyo dumami yung gusto maging actually gusto magkaroon ng gold medal sa Olympics, di ba? Lalo nang lumabas yung nanalo tayo ng first gold medal natin sa Olympics with Heidelin Diaz. No, aside from 10 million pesos, no, isa sa pinakamalaking reward prize sa buong mundo, to be honest. Kasi almost 200,000 po yata yung kung convert natin sa dollars. Ayun yung binibigay ng gobyerno sa mga mananalo ng gold ng mga Pilipino, di ba? Sa Heidelin Diaz nagsimula yun, then sumunod si Carlos Yulo. Si Carlos Yulo, di ba, nakadalawang gold medals pa. And aside from that, di ba, may iba't iba pa silang mga may iba't iba silang mga nakuha pang mga rewards mula sa mga private sectors, di ba? Nagkaroon sila ng condominium, mga pangkabuhayan showcase, kaya di ba nung nanalo si Carlos Yulo, parang halos lahat. Ako, sa ATC, nagulat ako, biglang nagkaroon doon ng, kung saan nagpa-practice yung mga gymnast, nagulat ako, biglang nagkaroon ng ganong lugar. Tapos, ewan ko, baka tinuruan nyo din yung mga anak nyo mag-ganon-ganon, kasi gusto nyo maging next Carlos Yulo sila in the future, di ba? At doon lang sila nagkakaroon ng rewards, to be honest. Kasi, lalo na sa Pilipinas, sa setting ng Pilipinas, medyo mahirap maging atleta sa Pilipinas kasi sa hindi ganun ka-supported yung mga athletes natin sa bansa natin. And bukod doon, para makapag-compete sila sa mga athletic events, yung mga atletang ito ay kailangang magtiis ng maraming sakit. May mga pagkakataon na malamang may bali sila sa kanilang mga daliri. O kaya, masakit yung mga likod nila. O kaya may matinding kirot sa iba't ibang bahagi ng kanilang katawan. Gayunpaman, kailangan nila magpatuloy at lumaban hanggang sila'y tuluyang mawalan ng lakas. Hindi sila pwedeng basta-basta na lang sumuko. Kasi yun yung goal nila. So balit, yung malaking katanungan, siguro, baka iniisip natin, is bakit nila kailangang mag-undergo ng ganong klaseng paghihirap? Bakit nila kailangan pahirapan yung kanilang mga sarili sa mga ganong hirap at kirot? Well, pretty obvious naman, nasabi ko din kanina, bukod siguro sa financial part, isa sa mga ultimate goal, lalo na mga athletes, is magkaroon ng gold medal. Makagat nila yung gold medal. Makatayo sila sa podium, makagat nila yung gold medal ng Olympics. Gusto nila mapalalunan yung pinakamataas na gantimpala. At para makamit nila yon, handa silang tiisin ang tukso na sumuko at sigaw ng kanilang mga katawan na huminto na at magpahinga. At hindi ganon karaming mga tao ang willing to go sa ganong klaseng sukdulan. Kaya't iilan lamang yung mga atleta na nakakapasok sa Olympics. Kahit sa Pilipinas, bibilang huwag sa Pilipinas pa pag i-average natin, wala pang, kung tama ang pagkakaalala ko, parang wala pang almost 20 Filipinos yung nakakapasok o nag-qualify sa Olympics. Ganong kahirap po pumasok sa Olympics. Ngayon, baka napapatanong kayo, JD, ano namang kinalaman ng mga pinagsasabi mo sa ating sermon delivery sa araw na to? Well, sinasabi sa Lord's Day 52, kasama pa ng ibang mga bagay patungkol sa mga tukso na kinakarap natin bilang mga Kristiyano. At bilang mga Kristiyano, tayo rin ay nakatanaw sa isang gantimpala. Ano yun? Yung kabuuan ng ating kaligtasan. Ang aim natin, gaya ng sinasabi sa answer 127 ay to obtain the complete victory. Ngunit, ang malaking katanungan ay, paano natin makakamtan ng katagumpayan na ito? Diba? Andun na yung goal. But oftentimes than not, we forget what's in the process of obtaining that goal. At napakahirap po nun. Hindi siya madali. Maraming mga tukso tayo na kailangang harapin sa ating lakbayin. Paulit-ulit tayo na tinutukso, to throw in the towel, o kaya sumuko na lamang at gayahin ang ginagawa ng sanlibutan. Napakalaki ng sakripisyo, ngunit napakahina natin. At kung nakasalalay lamang sa atin, hindi natin mararating yung finish line. Wala tayong kakayanan
Masyado tayong madali magpadala sa pita ng ating mga laman. Ang tanging makakapagtaguyod sa atin upang makamit ang gantimpala na ito ay ang ating Panginoong Diyos lamang. Siya lamang ang makakapagbigay ng katagumpayan sa pamamagitan ni Hesukristo. Indeed, nalupig na ni Hesukristo ang kaaway at naipanalo na ang katagumpayan na iyon. Gayunpaman, hindi ibig sabihin nito na maaari na tayong umupo na lamang sa gilid at maging spectators, magdili-dali. No. Tayo rin dapat ay tumakbo sa takbuhing ito. Ngunit dapat natin itong gawin nang may kamalayang kailangan natin ang Panginoong Diyos sa ating tabi. Kung wala siya, tiyak na tayo ay mabibigo. And so that means na dapat nating ilagak ang ating tiwala sa Kanya. At ito rin po ang ating tema ng ating sermon para sa hapong ito. Ano po ulit yun? The Lord teaches us to trust in Him in the midst of a world full of temptations. Meron tayong tatlong subpoints kung saan sinasabi that we must, number 1, withstand the lures of Satan. Number 2, persevere in the midst of trials. And third, be assured of God's listening ear. Let's go to the first point. Withstand the lure of Satan. Sinasabi ng katikisim sa atin ng ating mga meron tayong tatlong sworn enemies, di ba? May tatlong nabanggit ang katikisim na meron tayong tatlong kaaway sa mundong ito. Ano po yung mga yon? The devil, the world, and the flesh. Ang diablo, ang mundo, at ang ating mga laman. At ang mga ito ay kinuha straight from the Bible. Halimbawa, sabi ng Biblia sa 1 Peter chapter 5 verse 8, your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. Ang diablo ang ating kaaway. Sinasabi rin ito ni Pablo sa Ephesians chapter 6 verse 12. Sabi doon, for our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of the dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Nauunawaan natin kung bakit kaaway natin si Satanas. Bakit? Kasi nais niya tayong lamunin. In other words, nais niya tayong patayin. Gusto niya tayong maging bahagi ng evil kingdom. Nais niya tayong mapahamak kasama niya. He wants to do everything against God. At paano niya tayo sinusubukang wasakin? Marami siyang kaparaanan kung paano niya tayo inaakit papunta sa kanyang lungga ng kapahamakan. Hindi ko po alam kung ilan sa atin yung marunong mamingwit. Kung nasubukan niyo na mamingwit gamit yung fishing rod. Diba? Pero siguro may idea naman tayo kung paano mamingwit. Tama po ba? Paano ba? Diba? Siyempre, kailangan mo ng fishing rod para mamingwit ka. Then, kasama ng fishing rod, may line yan. Dalas nylon thread yun. Then, kailangan may kawit. Hook. Diba? At kasama ng kawit, kailangan natin ng pain. Madalas sa pain ang ginagamit natin, o malamang nakikita natin na ginagamit na pain is mga uod o kaya mga insekto. Then, gagawin natin yung pain na yon, iano natin sa kawit. Kumbaga, tutusok natin sa kawit o doon sa hook. Saka natin itatapon sa tubig na may isda. Siyempre, hindi ka man pwede mamingwit ng walang isda doon, di ba? Ngayon, pag nandun na yung pain, di ba, nandun na yung insekto man yan o uod man yan, lulutang-lutang yun sa gitna ng tubig na yon. Then, may lalapit na isda, di ba? Minsan parang ano pa yan kung term natin siguro ngayon mga pabebe, parang titikim ba siya o hindi, di ba? Pero lalapit yon. Lalapit siya doon, onti-onti, titingnan niya, iisipin niya, uy, may pagkain, mukhang masarap. At hindi niya namamalayan, sa paglapit niya, kakagat na siya. Hindi niya maiisip na nakabitin pala ang uod sa isang matalim na kawit. And wala, kapag kinagat niya yon, kwento na lang siya. Diba? Ang susunod na nun, hihilahin natin siya palabas ng tubig, dadalhin sa ating mga lagayan, then next time, andun na siya sa may ihawan, niluluto na natin siya. Diba? Isa na lang siyang kwento pag kumagat siya doon. At
Ganon din po gumalaw si Satanas sa totoo lang. Ihahain niya sa atin ang iba't ibang uri ng quote-and-quote masasarap na pagkain. Upang tayo ay kumagat, sasabihin niya sa atin na masarap ang pinagbabawal na bunga. Ganon din yung kwento, di ba? Sa Genesis. Di ba? Ganon din sinabi niya kay Eva at Adan. At ganyan din ang sinasabi niya sa atin. Halimbawa, sasabihin niya sa atin, o sa ating mga kabataan, na hindi nyo kailangan makinig sa inyong mga magulang, sa inyong mga ama at ina. Bakit? Pag-iisipin niya kayo, ating mga kabataan, na hindi nila alam lahat ng bagay sa mundong ito. O kaya sa mga single, o sa mga young professionals, parang may ganun na hindi pa kasal, pero nasa isang relasyon. Kukumbinsin kayo ni Satanas na masarap ang pakiramdam na gawin ang mga masaselang gawain kahit hindi pa kayo kasal. Ika niya, ginagawa naman niya ng lahat. O kaya sasabihin niya sa inyo na hindi mo kailangang patayin ang mga pelikula na puno ng pagmumura, kahalayan, at karahasan. After all, maganda naman ang palabas, di ba? At patungkol naman sa mga pinakikinggan natin na mga tugtugin o musika, pag-iisipan niya tayo, di ba? Pag-iisipin niya tayo, sabihin niya, talaga bang mahalaga ang lyrics ay nagpo-promote ng drugs o pagsuway sa ating mga magulang at sa mga authorities? Dapat bang i-consider yon sa mga bagay na pinapakinggan natin? Pag-iisip niya tayo ng ganun. At sa ganitong paraan ay unti-unti niya tayong hinihila palapit hanggang sa tuluyan na tayong kumagat sa kanyang pain at mapunta sa kanyang kamay. Minsan, naalala ko yung sinabi ni Manny Pacquiao nung bago-bago siyang Kristiyano. May kwento siya tungkol sa isang pusa at sa isang ibon. Hindi ko alam kung narinig niyo na to, pero uulitin ko lang, sabi doon ni Manny Pacquiao, yung pusa daw para yun yung demonyo, tapos yung ibon para daw itong yung mga Kristiyano o mananampalataya. Sabihin daw ng demonyo o ng pusa sa ibon, kasi pag gustong gabanan ng pusa yung ibon, try niyang kakainin, lilipad lang naman yung ibon, di ba? Madali lang siya makakalipad eh. So, dahil tuso yung pusa, sinabi niya sa ibon, ganun mo pala, kaya mo pala akong takasan eh. Sige nga, kung malakis ka talaga, try natin tanggalin yung isang balahibo mo lang. Tapos try kung hulihin ka ulit, then tingnan natin kung makatakas ka. So, ginawa yon, tinanggal yung isang balahibo ng ibon, tinry siyang sunggaban ng pusa, nakatakas siya. So, dahil ganun, at maraming beses na ulit yung ganitong kwento. No? So, dahil nga may history na in a sense, sa iniisip ng ibon na kaya niya tumakas dun sa pusa, hindi niya namalayan na sa pagtanggal ng paisa-isa niyang balahibo, wala na siyang sapat na balahibo para sa susunod na sunggaban siya ng pusa, makatakas. So, nung huli siyang sinunggaban ng pusa, dahil wala na nga siyang sapat na balahibo, kinakain siya. Ganon din si Satanas. Di naman siya haharap sa atin ng may sungay, nakakulay pula siya, na mayroong tinidor na malaki, sabihin sa'yo, hoy, lumapit ka sa akin. Di siya ganun. Diba? Sabi nga ng Biblia, He disguises Himself as an angel of light. He will offer to us the things that seems to be the best of the world. Nais ni Satanas na lahat tayo ay compromise ang ating mga prinsipyo. Gusto niya unti-untiin tayong pahinain, unti-unting pahinain yung ating mga budhi. Nais niyang kumapit tayo sa ating mga kayamanang material at gamitin iyon bilang mga security blanket. Sa ating mga adults, maaaring sinasabi niya, wala namang masama kung kaunti lang ang binibigay mo sa iglesia. May iba namang sasalo. Sapat na ang nagawa mo. Tingnan mo ang lahat ng naibigay mo sa paglipas ng mga taon. Itabi mo na lang ang iyong mga ari-arian. Hindi mo na kailangan magbahagi ng higit pa. Kung kaya naman, hikakayatin na rin niya tayong isuko yung ating mga Christian principles upang mapanatili yung ating mga trabaho o ating mga kliyente. Sabihin niya, wala namang masama kung hindi mo sabihin ang buong katotohanan sa iyong customer at bahagya mo siyang iligaw. Ang mahalaga, makuha mo ang account na iyon, isipin mo na ang lahat ng financial mong responsibilidad.
Na hindi mahalaga kung ang kumpanya mo ay gumagamit ng mga immoral na gawain o kung kusang loob kang kabilang sa isang immoral na paggawa. Ika niya, sasabihin niya, ayaw mo namang mawala ng trabaho, hindi ba? Pero wait, there's more. Ginagamit din ni Satanas ang ating flesh o yung ating mga laman upang tuksohin tayo. Kaya binanggit din ang flesh or our own flesh bilang isa sa ating mga kaaway. Sabi ni Pablo sa mga taga-Galatia, sa Galatians chapter 5 verse 17, the sinful nature desires what is contrary to the Holy Spirit. Ang dinidescribe na sinful nature desires, ang tunay na kahulugan nito ay yung sinful flesh. Mag-isip tayo sandali. Balikan natin ang kwento ng isdang kumagat sa pain. Bakit kaya niya kinagat yung pain? Simple lang naman po yung sagot. Kinagat niya yon dahil mahilig siyang kumain ng uod. Kailangan niya yon. Kailangan ng laman niya ng pagkain, kaya niya yon kinagat. Kaya't naiintindihan natin kung bakit kinagat ng isda yung pain. Mabuti naman talaga yung uod para sa isda. Lamang loob yun, di ba? Lamang tiyan pala, lamang tiyan. Ngunit, ano ba yung mga bagay na ating pinagnanasaan? Madalas ito ay mga bagay na hindi mabuti para sa atin. Marami namang mga mabubuting bagay ang binigay sa atin ng Panginoong Diyos upang ating ikagalak. Maaari rin tayong kumain ng mga masarap na pagkain at uminom ng masarap na inumin. We can enjoy material blessings. Maaari rin nating ikagalak ang buhay mag-asawa, kaloob ng lahat ng mga bagay na nasasakupan nito. Lahat ng mga bagay na ito ay nagpapasaya at nagpapaganda ng buhay. Subalit, alam ba natin o alam ba ninyo kung ano ang mali sa atin? Dahil napakasarap ng mga bagay na ito, we desire more. Gusto pa natin ng higit pa. Higit pa sa kailangan natin. At gusto natin makamit ito sa kaparaanan na hindi pinapahintulutan ng Diyos. Labis nating pinagnasaan ng mga ito, kaya paulit-ulit nating ginagawa ang mga pinagbabawal. Sa mga kalalakihan na may asawa, tayo ay tumitingin ng may pagnanasa sa ibang babae. At sa mga kababaihan naman na may asawa na rin, naghahanap naman tayo ng atensyon mula sa ibang lalaki na hindi, quote-unquote, hindi na ibibigay ng ating mga asawa. Lumalampas tayo sa hangganan upang magkaroon pa tayo ng mas maraming ari-arian. Iniipon natin ang ating mga pag-aari at ayaw nating magbahagi. Sabi nga po na isa kong guro nung ako ay high school, collect then select. Nagagalit tayo sa mga taong humahadlang sa atin kapag may nais tayong magawa o makamtan. Ayaw nating pinagsasabihan tayo o ituwid tayo sapagkat humahadlang sila o humahadlang ang mga ito sa paghahanap natin ng mga bagay na gusto natin para sa ating sarili. Halimbawa, kabibili mo lang ng sapatos noong nakaraang buwan. May lumabas na bagong sapatos ngayon. Hindi ka na makatulog. Iniisip mo na kung paano mo mabibili yung bagong sapatos na yun. At hindi lang po yung sapatos. Gadget man yan, o anumang mga bagay sa mundong ito. Diba? Ayaw nating ang Diyos o sino man nasabihan tayo kung ano ang tunay na mabuti para sa atin. At alam yun ni Satanas. Kaya ginagamit niya ang ating flesh, o ang ating laman, upang akitin tayo sa kanyang bitag. At slowly but surely, hinihila niya tayo papalapit hanggang lubusan na tayong magpasakop sa ating mga sariling pagnanasa. At tayo ay nasa kamay na niya. Eksakto sa lugar kung saan niya tayo gustong ilagay. Iyon po ang tinutukoy ni James sa James chapter 1 verse 15. Na binasa natin kanina, sabi doon, di ba? Then, after the desire has conceived, pag nais pa lang, it gives birth to sin. And when it's full grown, it gives birth to death.
Kaya't mga minamahal, kailangan nating mag-persevere o magtiyaga. Kung hindi, mapapahamak po tayo. Now, we go to our second point. What's that? We need to persevere in the midst of trials. Upang maging successful sa isang athletic event, nag-example natin kanina, kailangan natin ng stamina o ng tibay, the power to endure o kakayanang magtiis, and perseverance, magtiyaga. Nagkakaroon tayo ng stamina sa pamamagitan ng pag-practice o pagkasanay, sa pamamagitan ng pagtanggi sa mga panandaliang aliw, alang-alang sa higit na kagalakan of winning the crown. Hindi tayo magkakaroon ng lakas at pagtitiis kung lagi lang tayo nakaupo at walang ginagawa. Ganon din naman tayo mga Kristiyano. Kailangan natin magtiyaga. Sabi nga po ni James, "Consider it pure joy, my brothers, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith develops what? Perseverance." Sa madaling sabi, mga minamahal, kung hindi mo mararanasan ang mga hampas at hirap ng pang-araw-araw na buhay, hindi kayo magkakaroon ng tibay. Hindi mo maaabot ang dulo ng takbuhin. Minsan, sinabi ni C.S. Lewis sa kanyang libro, sa Mere Christianity, patungkol sa trials and temptations. Ito yung sinabi po niya, "No man knows how bad he is till he has tried very hard to be good. A silly idea is current that good people do not know what temptation means. This is an obvious lie," sabi niya. "Only those who try to resist temptation know how strong it is. After all, you find out the strength of the German army by fighting against it." Nagbibigay siya ng example. Against it, not by giving in. You find out the strength of a wind by trying to walk against it, not by lying down. Malalaman daw natin yung lakas ng hangin kapag lumakad tayo papunta doon sa lakas ng hangin na yon, hindi habang nakahiga lang tayo. A man who gives in to temptation after 5 minutes simply does not know what it would have been like an hour later. That is why bad people, in one sense, know very little about badness. They have lived a sheltered life by always giving in. We never find out the strength of the evil impulse inside us until we try to fight it. And Christ, because he was the only man who never yielded to temptation, is also the only man who knows the full what temptations means. The only complete realist. At mga kapatid, ang ating mga buhay, sa ating mga buhay, marami tayong pagdaanan na pagsubok at paghihirap. Maraming balakid sa ating daan. Madalas ay hindi mangyayari ang mga bagay ayon sa ating kagustuhan. Mawawalan tayo ng pagkakakitaan, may mga unexpected things na mangyayari, tulad na mawawalan tayo ng pagkakakitaan o trabaho, bigla tayong magkakasakit, mawawalan ng mga minamahal sa buhay, tatalikuran ng kaibigan, mahuhulog sa isang uri ng kasalanan kahit ayaw mo naman, hindi mo makukuha ang paggalang na iniisip mo na karapat-dapat ka, may mga tao na maunawaan o nauunawaan o kaya sisiraan ka. Di tayo maunawaan, sisiraan pa tayo. Maging ang mga bagay sa iglesia, maaring ito ay mangyari hindi lagi sa ayon o sa gusto natin. May mga kapatid tayo o kaya office bearers o kahit ministro na hindi kasing tapat o kasing buti ng inaasahan natin. At dahil sa mga ito, tayo ay nadidismaya. Pero mga kapatid, kapag binasa natin ng Psalms, yung mga bagay na to makikita natin ng iba't ibang authors ng Psalms ay binabanggit lahat ng gantong uri ng mga suliranin. Ika nga sa Ecclesiastes, "There's nothing new under the sun." Nararanasan ng mga psalmist ang mga emosyon na ito at mga pangyayari.
Halimbawa, sabi ni David sa Psalms 55 verses 12 to 14, "If an enemy were insulting me," kung ang kaaway daw ay iniinsulto siya, "I could endure it. If a foe were raising himself against me, I could hide from him. But it is you, a man like myself, my companion, my close friend, with whom I once enjoyed sweet fellowship as we walked with the throng at the house of God." Kung sino pa daw yung kaibigan niya, yung companion niya, yun pa yung nagpapahirap sa kanya. Naranasan ni David ang sari-saring kahirapan sa kanyang buhay, mga bagay na siya mismo ang may kagagawan, at mga bagay na dulot ng ibang tao o pangyayari. Minsan nga, tila na nararamdaman natin pa na mismong Diyos ang nasa likod ng mga bagay na ito, na para bang nais niyang pahirapan ang ating mga buhay. Bakit nangyayari kaya ang mga bagay na ito? Bakit kailangan magdusa ang bayan ng Diyos sa mga ganitong uri ng paghihirap? At sabi ni James, ang mga pagsubok at kapighatian ay kinakailangan. Sapagkat kailangan natin magkaroon ng tibay, ng kakayanang magtiis at magpatuloy. Iyon ang dahilan na binibigyan tayo ng Diyos ng mga pasanin, at hindi tulad din Satanas na tinutukso at inaakit tayo upang patayin. Ang Diyos ay sinusubok ang ating pananampalataya upang tayo ay magtiis at manatiling matatag. Ating alalahanin na ang mga Kristiyanong sinulatan ni James ay nagtitiis at kinakailangang tiisin ang napakaraming paghihirap dahil sa kanilang pananampalataya. Sila ay nawalan ng kanilang mga pagkakabuhayan, ng trabaho, katayuan sa lipunan. Sila ay naalis sa kanilang mga tahanan at inapi. Sila ay inusig sa isang kaparaanang mahirap para sa atin na lubos na maunawaan. Ang mga taong ito na sinusulatan ni James o ni Santiago ng panahong iyon ay may mabigat na pasanin. Subalit, kailangan nilang matutunan na ang kanilang kayamanan, ang kanilang tunay na kaligayahan ay hindi matatagpuan dito sa lupa. Ang ganap na kagalakan at kaligayahan ay matatagpuan lamang nila kay Jesucristo. Kaya't pinalalakas ni James ang kanilang loob sa pagsabi sa verse 12 ng ating binasa kanina, "Blessed is the man who perseveres under trial, because when he has stood the test, he will receive the crown of life that God has promised to those who love Him." Mga magulang ko at kapatid, ang hinahanap po natin ay yung crown of life na binibigay ng Diyos. Hindi yung mga pansamantalang material na bagay na nakakamtan natin sa mundong ito. Walang nagsabi at wala tayong makikita sa Biblia na madali ang pagiging Kristiyano. Opo, bagamat pinagpapala tayo ng Diyos, ang kanyang mga pagpapala ay dumarating sa iba't ibang anyo. Kapag may inaalis siya sa atin, ang pagkawala pa ng bagay na yon ang maaring magdulot sa atin para magkaroon ng isang dakilang pagpapala. At mayroong isang katanungan sa atin bilang isang kongregasyon dito sa Imus na malayang nakakapagsamba, malayang natin napapahayag ating pananampalataya. Alam ba natin kung sino yung mga nag-aalala para sa atin? Sino? Iyon ay yung ating mga kapatid na Kristiyano na nasa mahihirap na bansa at inuusad dahil sa kanilang pananampalataya. Tulad sa North Korea, sa China at sa iba pang lupalop ng mundo. Natatakot sila na masyado na tayong nakakapit sa ating mga kayamanan, sa kalayaan na meron tayo upang sambahin ang ating Diyos. Nag-aalala sila para sa atin.
sa mga material na bagay na maaaring humihila sa atin palayo sa tunay na paglilingkod sa Panginoon. Inaalala nila ang sinabi ng Panginoong Hesus na napakahirap para sa isang mayaman na makapasok sa kaharian ng Diyos. Tunay nga, mga minamahal, hindi tayo dapat masyado nakakapit sa mundong ito at sa ating mga pag-aari. Kailangan tayong paalahanan na ang mga meron tayo sa mundong ito ay pansamantala lamang. Kahit anong oras, pwede mawala sa atin ang ating kalusugan, ang ating pagkakabuhayan, ang ating mga trabaho, ang laman ng ating bank account. Wala po talagang katiyakan sa mundong ito. Ang tanging tiyak lamang, bukod sa tax, ay ang ating buhay na ating makikita sa ating Panginoong Hesus. At ito ay napakagandang binuod at sinabi sa ating pananampalataya sa Article 4 ng Canons of Dirt, Chapter 5. Sabi doon, "The power of God, whereby He confirms and preserves true believers in grace, is so great that it cannot be conquered by the flesh." Sa madaling sabi, ang isang anak ng Diyos o isang tunay na anak ng Diyos ay kailanman hindi mawawala ang kaligtasan. Ito ay tiyak at matatag. Gayunman, gaya rin ang sinasabi ng canon, God's people are often seduced by and yield to the lust of the flesh, and they can be thrown into serious and atrocious sins. Bilang halimbawa, pinanggit ang mga nakalulungkot na pagbagsak ni David, Pedro, at iba pang mga banal. Hindi tinago ng Biblia yung mga kwentong iyon bilang paalaala sa atin. Ngunit, alam natin kung paano nagpatuloy si David, si Peter, at yung iba pang mga banal. Si David ay nagsisi ng buong kababaang loob, diba, in ashes and sackcloth, dahil sa kanyang mga kasalanan. His fall was not so great na hindi na siya kayang ingatan ng Diyos, sapagkat hindi niya pinatigas ang kanyang puso sa kanyang kasalanan. Sa kabilang banda naman, si Peter ay 3 ulit na tinanggi ang ating Panginoong Hesukristo. Diba? Pagkatapos niya sabihin, hindi ko po kayo ikakatuwa. At I think it's in the book of Luke. Nung pangatlong beses niyang sinabi yon, lumingon sa kanyang Panginoong Hesus at tiningnan siya. Gayunpaman, nanatili siyang apostol. Ang mga bagay na ito ay hindi nila magagawa sa kanilang mga sarili lamang, kundi dahil lamang sa kapangyarihan ng Diyos. Patuloy silang nagtiwala sa Diyos, sila'y nagtiyaga at nagpatuloy. At dahil po dyan, tayo dadako na sa ating huling punto. Hindi lamang po para sa sermon na to, kundi para sa buong taon na to. At ano po yun? Be assured of God's listening ear. Be assured of God's listening ear. Ating mababasa sa Romans 8:28. And we know that in all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Ginagawa ng Diyos ang lahat ng bagay para sa ating ikabubuti. Tanging ang tunay na converted Christian lamang ang nakakaunawa nito. Nauunawaan niya kung ano ang kahulugan ng presensya ng Diyos, na tanging Diyos lamang ang may kontrol sa lahat ng bagay, na binibigay ng Diyos ang kanyang banal na espiritu upang pangalagaan ang bawat detalye ng ating buhay. At kahit dumating ang kahirapan, alam ng mananampalataya na hindi siya iiwan ng Diyos at aalis sa larawan. Hindi siya umatras, naroon siya. Naroon siya mismo sa gitna ng mga pagsubok, ng ating mga pagsubok at kapighatian.
Siya ang makapangyarihan sa lahat at siya rin ay nasa atin at kasama natin. Gaya ng sinasabi sa answer 128 ng Heidelberg Catechism, Lord's Day 52, sabi doon, "As our King, He has power over all things and is both willing and able to give us all that is good." Opo, may mga panahon na nagdududa tayo kung dinirinig ba ng Diyos ang ating mga panalangin. Nananalangin naman tayo ng taos-puso para iligtas tayo mula sa isang sakit o paghihirap. Gayunpaman ay hindi tayo gumaling. The illness takes its expected course. O kaya may malalim tayong hangarin sa ating puso at naniniwala tayo na ito ay para sa ikalalago ng kanyang kaharian dito sa lupa. Ngunit, hindi niya ito binigay. At masakit yun. Hindi siya madali. Subalit, huwag nating isipin na sa mga pagkakataong iyon ay hindi tayo pinakikinggan ng Diyos. Naalala ko po tuloy yung isang doctrine na related sa omnipresence ng Panginoon. Yung doctrine of immensity ng Diyos. Sa mga di po nakakalam yung doctrine of immensity, ito yung fullness ng kanyang presence. Yes, God is omnipresent, yet hindi lang siya present, but also His attention towards His people is undivided. Kung minsan, nasa isang lugar tayo, pero alam itong expression na to, yung nasa isang lugar ka nga, pero parang yung kaluluwa mo naman o yung kaisipan mo wala doon. Hindi po ganun yung Diyos. In His omnipresence, nandun siya sa lahat ng lugar. Hindi lang po yun ganun. His fullness is also there. He is fully present in our situations. And He truly knows our situation and He truly hears our prayers and pleas. Kapag sinasambit natin ang salitang Amen sa dulo ng ating mga panalangin, hindi po ito hudyat na tapos na yung ating panalangin. Hindi siya, Mark, oy, tapos na yung prayer, Amen na eh. Hindi po ganun yun. Hindi po yun yung tunay na kahulugan ng salitang Amen. Pagkus, iyon ay pagpapahayag na may katiyakan sa ating puso na dinirinig ng Diyos yung ating panalangin. Hindi natin kailangan pang pumila o gumawa ng appointment para lamang makasama siya at pakinggan niya tayo. At totoo yun. Nakatuon ang kanyang mga mata sa inyo, sa akin, sa lahat ng nananampalataya sa Kanya, sa lahat ng oras. At ang Kanyang taenga ay laging bukas para pakinggan tayo. Mga magulang ko at kapatid, ito ay usapin ng pagtitiwala. Ito ay usapin ng pananampalataya. Ang ebidensya ng pakikialam ng Diyos sa ating buhay, sa inyong buhay, ay nasa ating paligid. Nasa inyong paligid lamang. Ibinigay niya ang kanyang pangako na ikaw ay kanyang iingatan sa buhay at sa kamatayan. Iniisip niyo ba na hindi ginagawa ng Diyos yun? Naisip mo ba o naisip ba natin na wala tayo sa lugar kung nasaan tayo ngayon kung wala ang Diyos? Kung hindi dahil sa Diyos. Sa tingin po ba ninyo, sa tingin po ba natin, may magagawa tayo ng hiwalay sa Diyos? Hindi mo kaya. Hindi ko po kaya. Hindi natin kakayanin. Kailangan nating paniwalaan iyon at manatili sa patuloy na pakikipag-ugnayan sa Kanya. Magtiwala tayo sa Diyos. Magtiwala tayo na tutuparin ng Panginoon. Tutuparin ng Panginoon ang mga pangakong binigay niya sa atin.
sa ating mga anak, at sa ating mga kapatid sa Panginoon. Sinasagot ng Panginoong Diyos ang ating mga panalangin sa napakaraming paraan. Binibigay niya sa atin ang fellowship ng ating mga kaibigan at minamahal sa buhay upang palakasin tayo. Higit sa lahat, ibinigay niya sa atin, sa inyo at sa akin, ang kanyang banal na Espiritu. Mga kapatid, sa ating mga kabataan, napakapalad natin na meron tayong Diyos na nakikinig sa ating mga panalangin. At siya ang ating mapagkakatiwalaan. Sa huli, wala nang iba at wala nang anuman na tunay nating mapagkakatiwalaan maliban sa Diyos. Siya ang inyong bato. Siya ang inyong kaligtasan. Alalahanin natin kung paano niya tayo tinaguyod sa taong ito. Kung paano, kailanman ay hindi niya tayo iniwan at pinabayaan. Siya ang Diyos na nakikinig kapag tumatawag tayo sa Kanya. At sa isang panibagong taon na ating haharapin, ilang araw mula ngayon, atin siyang kausapin kapag dumarating ang tukso. Kausapin niyo siya kapag kayo nadapa at nagkasala. Humingi kayo ng kapatawaran at magpasyang bumuti. Paulit-ulit niya tayong tinutulak pasulong. At sa wakas, ibibigay niya sa inyo, sa akin, ang crown of life. Mga magulang ko at kapatid, tayo ay magtiyaga. Sa tulong, awa at biyaya ng Diyos, kaya natin. Amen. Tayo po manalangin. Aming Panginoon sa langit, salamat po sa pagtuturo sa amin ng panalangin na ito. Patuloy niyo po kaming tulungan na makilala ka para pagpalain, sambahin at papurihan ka sa lahat ng inyong mga gawa. Kami po ay inyong pamunuan ng inyong salita at espiritu sa kaparaanang lalo kaming nagpapakumbaba sa pagsunod sa inyo. Tulungan niyo po kami at ang lahat na i-reject ang aming mga kalooban at sundin ang inyong kalooban ng taos-puso. Kayo po ang magbigay sa amin ng aming mga pangangailangan pang araw-araw at kami ay inyong patawarin sa aming mga kasalanan gaya ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At sa kabila ng aming kahinaan, kami ay inyong ilayo sa anumang tukso at inyong i-uphold at palakasin sa kalakasan ng inyong banal na Espiritu. Salamat po sa isang taon na kami ay inyong iningatan at sinamahan at sa isang bagong taon na aming haharapin, kayo po ang manguna sa amin. Patuloy niyo po kami ilayo, itago sa ilalim ng inyong mga bisig at kayo po ang aming maging muog ng aming pananampalataya. Atin pong idalangin ang Lord's Prayer. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. And bring us not to temptation, but deliver us from the evil one. For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever. Ito pong aming samot dalangin sa ngalan niyang bugtong na anak, ang aming Panginoong Hesus. Amen.